Masipag ka, matyaga ka, pero wala kang tamang opportunity. Paglalaanan mo yung sipag at tyaga mo sa tamang opportunity. Plus, wala namang pinanganak sa mundo nang alam na niya kung ano lilitin. Totoo naman. Lahat naman, aaralin mo pa rin eh. Narinig mo yung kwento ko dito sa Hong Kong kung paano ako nag-start. Coach, baka pwede mo namang ikwento sa kanila. Oh my God! Hi guys! My name is Coach Baste. My name is Coach Lance. And welcome to ATV! Hi guys! Amazing life sa inyong lahat. I'm here with Coach Baste and we're here on Disneyland. Grabe, what an amazing day. Ang sarap dito, napakalamig. Ang sarap, grabe yung mga damitan namin ngayon. Very foreigner, very fashion, grabe. Napaka-turista. Napaka-turista dati, ganyan. At nandito tayo ngayon. Siyempre, may mga maganda tayong mga pwedeng pag-usapan ngayon. Tama ba, Coach Baste? Oo naman, marami. Excited ako. Excited ako. At dahil excited na tayo, let's start with the first question. Coach, marami kasing nagtatanong, nakikita natin sa Facebook page natin with MCore. Diba? Ang daming tanong, ang daming messages doon. And ito yung mga number 1 na tinatanong nila lagi. Coach, paano ba pwedeng makapagsimula talaga ng isang negosyo? Alam mo, sa pagsimula ng negosyo, kailangan talaga malakas ang loob mo. Lakas ang loob, tama? Lakas ang loob, syempre. Kung gusto mo talagang kumita ng pera, talagang dapat malakas ang loob mo at kailangan handa ka sa mga risk. Okay. Take risk talaga. You take risk. Then, marami nagtatanong sa page, ito, kitang-kita ko talaga. Totoo yan. May puhunan ba pagdating sa negosyo? Malamang. Meron syempre. Kailangan maglalabas ka ng pera. Parang employment yan eh. Ask me why. Why? Bakit para siyang employment? Okay. Kasi, ang puhunan sa employment, di ba, mamamasahe ka, magpapamedical ka, magpapa-NBI ka. Mahal din yun, haba pa ng pila. Correct, minsan kuka ka pa ng PhilHealth kung wala ka pang PhilHealth. Tapos, ibang IDs mo pa. Tama? Correct, marami pa rin kailangan. So yun yung puhunan mo at everyday transportation. Siyempre, kailangan allowance. Sa negosyo naman, parang katulad na ba, sari-sari store na lang. Kailangan mo magpatay ng mini store. Or mag-set up ka pa. Tapos syempre, yung simula mo pang inventory. Mamimili ka ng mga produkto. Ganon ang negosyo. Kasi ang iba sasabihin, wala ba kami lalawas yan? Ay, hindi! Saka nakakita ang negosyo na wala nilabas. Yun yung scam. Yun ang scam. Correct. Yan kaya talaga, kailangan talaga ng puhunan sa lahat ng bagay. Tama. Para na itong love life. Okay, tanong ko ulit. Coach, bakit para siya love life? Siyempre, pupuhananin ko yon, manliligaw ako. Bibili ako ng bulaklak. Grabe puhunan yun. Bibili ako ng chocolates. I-date out mo pa. Bibili ako ng bagong damit. Okay. Plus, liligaw ako yung magulang. Magastos din yun. Mas magastos yung ligaw sa magulang. Totoo yan. Totoo yan. Been there. Kaya hindi ako naniniwala ngayon sa ligaw. Ayoko na. Magastos. Correct. Lahat talaga, kailangan ng puhunan. Ayun. At kahit naman nasa negosyo ka na, nakapagsimula ka na, may puhunan talaga. Kailangan mo pa rin bigyan ng puhunan yung sarili mo, tama ba? Uy, totoo yun kasi ako, di ba, may travel agency ako. Di ba? Pag naman nakapag-set up na ako ng travel agency, di pa tapos ang puhunan nun. Totoo. Maglalabas pa rin ako ng puhunan para sa marketing ko. Kuryente. Internet. Bakit syempre gagawa ko ng mga marketing collaterals ko, gagastos ako sa kuryente, graphics, software. Yan na napakalaga, software talaga. Computer. Kailangan pang malakasin yung computer kasi syempre baka mamaya katulad nangyayari sa ano ko ngayon, bumibigay na siya. Kailangan malakas talaga. I-upgrade ko. Puhunan na naman. Ganon talaga. At syempre sa lahat nung yun, Coach, tama ba ako? Number 1 mo na puhunan. Syempre, sa sarili mo. Ayoko naman. Kailangan you look good. Kasi syempre, dapat energetic ka. That's true. Handa ka. Dapat may training ka. Napakaganda nun. Ang ganda nun. Training talaga, tama? Oo, kasi eto na, sa employment tuloy, ask me why. Ask me why tuloy. Coach, bakit sa employment? Anong similarities niya sa employment? Nung bang nag-apply ako, alam ko na ba lahat? Hindi pa. Siyempre may training yung company. Siyempre meron silang flow. Sa BPO. Sige, BPO. Nag-BPO ka ba, Coach? Oo naman. BPO. Pero, I'm so happy and very proud na naging part ako ng isang BPO company. Okay. Bakit? Na inasa akin communication skills. Which sabi ko kasi, ang bobo ko pagdating sa English. Thank you for calling, mga ganyan. Oo. Hi, hello, my name is... Yes, correct. And mas maganda yun, nagagamit ko siya sa negosyo. Yes. Plus, ang training doon, syempre diba may product kayong ibebenta. It doesn't mean na ibebenta physically. Pwede siyang telecommunications, pwede siyang collections, and pwedeng magbenta talaga ng produkto. So kami,
pinag-aralan, may mga series kami ng trainings. Unang-una, syempre, Series of training. series of training. Kailangan mo na communication skills. Communication Kailangan okay ang communication skills. Okay. Your organization of thoughts. Okay. May product training kami. Product training. Siyempre, So, product training. paano ka ako makakapag-collect kung hindi ko alam yung produktong aking Oo. i-collect? For example, yung Telco X na lang yan. Okay. Telco X. Paano ko makakapag-collect kung wala akong background doon sa telco na yon? At kung paano yung mga promos na yon? Yes. So paano ka siya maa-upsell din? Mga ganun. Kasi kailangan talaga, napakahalaga ng training sa lahat ng bagay. Pati sa negosyo, lalo sa negosyo. Yeah. Ganun talaga. Kasi sabi nila, hindi ko linya-linya yan. Malamang, hindi naman talaga natin linya lahat yan. Alam mo, napakaganda na banggit mo yan, Coach. Bakit na naman? Isa sa mga narinig ko kasi before, di ba lagi natin naririnig pag may bago tayong kailangan gawin? Ay, ayoko kasi hindi ko linya yan. May narinig ako mentor before na sabi niya sa akin. Mentor? Mentor yan? May narinig ako before na sabi niya sa akin na wala namang pinanganak sa mundo nang alam na niya kung ano linya niya. Totoo Lahat naman. naman, aaralin mo pa rin eh. Totoo. So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng mga tao na hindi ko linya yan. Correct. Kasi lahat naman tayo, wala naman talaga tayo linya. Totoo naman. Lahat Ito, pwede mong aralin. Maliban dito. Ayan. Maliban yan, okay. Tama ba? Oo, tama naman yan. Narinig mo yung kwento ko dito sa Hong Kong kung paano ako nag-start. Coach, baka pwede mo namang ikwento sa kanila. Oh my God! Mabilis lang. Maalala mo kaya ito? Para ma-share lang din natin sa kanila. Sige, ano lang yung natin, backstory. isi-shorten na lang natin. Okay. Kasi So, kung buo po ito, mga hanggang bukas po tayo dito. Abot Okay. natin yung fireworks sa mamaya. alas 9. Okay, kasi before, syempre alam ng mga tao yan, nag-graduate ako ng IT, graduate ako ng nursing. Yeah. So, IT and nurse ako by profession. Pero nung una kasi, nung bago ako pumunta dito talaga, syempre pumunta na ako dito, pero bago ako pumunta ulit dito, after IT na graduate ako, background ko talaga computers. Okay. Pero saan ako pumasok? Import-export ng fashion. Okay. Nag-training ako. Pinag-aralan ko pa din. Tama ako, hindi mo linya yun. Hindi ko linya yun. Okay. Alam mo ba, sabi sa akin, pumasok ka kaya as fashion designer ka? Ayoko. Okay na ako sa back office, nakakapag-design naman ako ng gusto nyo, so kayo na lang bahala mag-enhance. Ganon. So paano punta pa rin ako sa marketing pala doon? Lahat pala. Doon pa rin pupunta. Ang maganda lang doon, dahil may background ako sa IT, na-automate ko naman lahat ng aming processes. Okay. So yun, naging maganda. At least nakatulong. But still, hindi ko linya ang fashion at saka import-export. Plus, gusto ko kasi may maipon akong pera. Siyempre, nung bata tayo, hindi naman tayo mayaman. So nakakakita tayo ng mga bagay-bagay na parang gusto kong bilhin yan sa susunod na panahon. I think maraming makaka-relate sa atin dyan, sa lahat ng manonood. Oo, at saka lalo naman, ngayon kasi ang terminology is sana all. Pero hindi ako sana all. Ang mindset ko kasi before, hindi kasi talaga ako mahinggitin. So pag nakakita ko, halimbawa nakakita ako ng magandang bag, kasi mahilig ako sa bag, pansin mo naman, jacket, sabi ko, balang araw makakabili din ako dyan. Pero hihigitan ko. Parang ano, good for you, pero dadating din yung panahon ko. Yan, oo. Hanggang sa kumikita na ako, kasi ako, ang mindset ko talaga, negosyante. Yung business. Kasi bata pa lang ako, nagbibenta na ako ng mga ice candy. Alam mo ba, nagpapa-ending ako. Siyempre, negosyo din ba? Di ba yun? Kasi wala ka naman masyadong, naglabas ka lang din ng puhunan na bili ka ng card, ng ballpen. Tapos, nandito na ako, half of my salary, ipon. Okay. Tapos may reward system ako, kailangan lagi may reward. Kailangan Pa-incentive sa sarili. I-reward mo yung sarili mo Every lagi. month kasi monthly dito eh. So ang reward ko sa sim ko is gadget kasi wala kaming bagay nung ganon. So yung inner child ko, kailangan kong... Pero totoo yan, habang tumatanda ka, tas nare-reach mo na yung success na gusto mong Correct. ma-reach, parang gusto mong pasayahin yung inner child mo talaga. Correct, tama? kasi syempre mahilig ako sa robos, mahilig ako sa Games, tama ba games. yan? Yeah. Kaya talaga bumibili ako ng PSP noon. As in, yung pinaka first ever PSP bumili ako noon. Grabe yun, sobrrang classic nun. Oo, sobrang classic. Yung item na medyo mabigat pa. Pero syempre, yung cellphone, kasi bata-bata tayo, ang uso pa na yung mga BlackBerry and Sony Ericsson na ang ganda ng tugtog. Okay. Very Walkman siya. Walkman, hindi yung Walkman na gano'n kasi Walkman yung tawag doon sa Sony Ericsson. So nabibili ko siya, plus yung mga jackets na gusto ko, yung mga very fashionable jackets. So pero hindi ko inuubos yan kasi ako bilang isang nagtitipid din at saka may goal ako kasi sabi ko sa susunod kailangan makapagnegosyo ako nito. Tinatabi ko talaga, may budget talaga ako. May allocated budget ako sa gastos, sa pagkain, sa pamasahe kasi pupuhunan natin pamasahe bilang isang employed. Plus yung para sa negosyo, mas malaki yung para sa negosyo ko. So meron ka talagang iniipon na pangtabi habang employed ka Oo. for business. Oo. Tama ba? At ito na, nung na-introduce ako sa ganitong negosyo, yung network marketing, pinasok ko talaga siya. Okay. Pinakamahirap na madali. Parang ganun yung dating eh. Okay. Actually, ito yung tatanong ko sa'yo, Coach.
Ano yung nag-push sa'yo nung nakita mo yung network marketing para pasukin siya? Ano yung nakatulong para sa'yo para mag-decide? Ang una, produkto. Okay. Bakit products? Products. Kasi yung nilabas kong puhunan, may kapalit. Okay. May kapalit. Plus, gusto ko yung product. Unang-una, madaling ibenta kasi may sabon. May glutathione. Diba? Ang dali. Consumable lahat. Consumable. Okay. So, madali siyang ibenta. Sabi ko, gagamitin ko yung half, kahit na hindi mapabalik sa akin yung mag-ROI agad. Kasi ganoon naman talaga, hindi naman siya mag-ROI agad eh. Gagamitin ko para alam ko yung effect. Bukod sa product training na binibigay ng company, dapat alam ko rin mismo. Sabi ko nga sa'yo, kailangan, dapat ako ay produkto ng aking produkto. Ang ganda nun. Ang Yun. ganda nun. Kasi noon naman, hindi ka naman makakabenta ng hindi nakikita sa sarili mo. Okay, ganito. Sige. Nagbebenta ako ng pampaputi, pero hindi Pampaputi. naman ako maputi. Okay. Useless, di ba? Nagbebenta ako ng pampakinis ng balat, ng sabon. Pimples naman, daming-dami. So, kailangan talaga, ikaw muna ang unang gagamit. And then, eventually, kung hindi ka marunong magbenta, lalo sa mga hindi marunong magbenta, pag nakita nila, huy, bakit kumikinis ka ngayon? Ba't ka pumuti? Okay. Doon ako nag-start. Ang ganda. Doon ako So, nag-start. ibig sabihin, nung nag-i-start ka sa ganitong klaseng business, kahit hindi ka pa sanay talaga magbenta Totoo. before, pero dahil nakikita ng ibang tao Yun. na ginagamit mo yung product, tinatanong ka nila. Tanda ko to, nung nagne-nursing naman ako nito, nagdadala ako ng mga sabon sa bag ko, pero Okay. hindi ko paano siya ibebenta. Dala ko lang. Baka sakaling makasulpot ako na, makasundot ako na mabentahan ko to. Nung nakikita nilang kumikinis yung balat ko, sabi, basta anong ginagamit mong na sabon? Sabi ko, nagko-kojic ako. Okay. Ganyan. O, diba? Tapos, at saka, alam mo ba, syempre, lalaki. Uy, alam mo ba yung mga pinagtataka ng brief dito, diba? Alam mo naman. Alam niya, Pag may garter. Pag lalaki doon. Ayun, pag may garter, may guhit-guhit yan. Pinakita ko, uy, makinis na. Okay. Yun yung sabi ko, ginagamit ko kasi yung ito, ganito. Hindi ko sinasabing ano pa ako, na part ako ng network marketing. Pero Sabi ko, ito yung ginagamit sabi ko, ko. ito yung ginagamit ko, lagi ko itong dala kasi syempre minsan naghihilamos ako, ganyan-ganyan. So, ka nakakabili yan. Actually, meron akong Meron ako, binibenta. gusto mo ba? Ayun, doon ako nakauna nakasegue. Ang ganda, ang ganda. At Oo. ang ganda nun kasi yun yung lagi natin sinasabi with network marketing, di ba? Ano ba yung difference ng ganitong klaseng negosyo sa ibang businesses sa labas? Correct. At isa sa mga pinakamaganda ko narinig lagi na description, kapag kasi network marketing, hindi na kailangan nung kumpanya na magbayad sa malaking artista, Correct. magbayad sa iba't ibang agency para ma-market yung products. Correct. Kasi ang magma-market na ng products dahil sobrang ganda, yung distributor na. Ikaw na mismo. Ikaw na mismo. Oo. At ang maganda pa doon, kung ikaw yung nagma-market ng products, ikaw yung kikita. Correct. Tama? At saka malaki yung, ang pinakagusto ko dito, yung discount. Totoo. Yung members Totoo, price. ang Kasi ganda. up to 50% kasi yung parang buy one take one ang dating, di ba? Grabe, di ba? Pag nakita mo 50%, ang laki ng kita ko dito. Siyempre, alam mo naman ako pag numbers, Kaya kung compute mo na yan. Negosyante. Eto, numbers won't lie. Yes. So talagang compute ako, pag nakadalawa ako per day, mas malaki pa sa kinikita ko sa employment Parang ganon. Parang maabot ko na yung kinikita ko Oh, kagad at saka sabi ko, sabon pa lang to. How much more pag binenta ko to? Pag sabihin ko, yung ganon. So, ako kasi, pag negosyo ko, isipin ko talaga, network marketing, syempre, isipin ko talaga, negosyo ko to. Gagawan ko ng paraan, whatever it takes. Whatever it takes. O, diba? Yun, whatever it takes. Sabi ko, okay, meron akong company, under ako ng company, pero kasi, produkto ko na to parang ino-own ko yung product. Produkto na to. Dapat gagawin ko lahat para kumita ako. So, gumagawa, di ba, IT. Gagawa ako ng marketing collaterals ko, magdi-design ako, ganyan. Nagbi-video ako kahit na hindi pa nun uso yung mga YouTube or Reels. Nagbi-video talaga ako. Pangit pa yung camera. Siyempre, ano pa yun naman pa. So, Ay, palalaman ng edad. Sorry. So, tama ako, coach, pag sinabi ko na ngayon sa network marketing, sa ganitong klaseng negosyo, dapat ang mindset mo, sarili kong negosyo to. Oo naman. Para maging successful ka. Oo naman. At saka, ang madali ngayon, may online. Totoo. Kasi dati, dito sa Hong Kong, nung nagbebenta ako, offline ako. Nakikita nila lang na dala ko yung product. Oh, what's that? Indiano pa to. Okay. Nakabenta ako. Nung nauso naman si online, so nagdadala na ako ng mga barley, ng mga sabon. So mas madali ko na siya i-market. Bakit? May product knowledge, nag-training. Okay, training, number 1. Nurse pa. Okay. Makapalamukha. Okay, kasama sa lahat ng business, kailangan makapalamukha talaga. Correct. Sabi mo nga kanina, lakas ng loob. Correct. Lakas ng loob ang Kailangan talaga. So, kumikita ko dollars. Okay. Siyempre, peso mo binili, pero dollars mo ibebenta. Grabe. Mas malaki pang rate.
Grabe. O, diba? Kasi kailangan talaga ng hashtag discartation. Yan. O, diba? Hashtag discartation. Oo. Coach, ano ba yung hashtag discartation na yan? Diskarte lang talaga yun. Pinahabalan natin. Oo, diskarte. Diskarte lang talaga kasi sabi ko nga sa'yo, i-own mo yung negosyo. Own the business. Kailangan Oo. sariling negosyo mo. Oo, kasi unang-una, pag sa network marketing, hindi na ikaw ang gagastos ng produkto talaga, manufacturer. Kasi Meron na eh. company na nagmamanufacture. Yun na nga. para sa'yo. Tas sobrang ganda pa ng advantage mo. Tsaka- Ang lahat ng produkto mo, sobrang ganda. At saka ang liit lang ng inilabas mo. Oo. Compare sa travel agency, magkano? Okay, sige. Ay. Puntahan natin yung coach. Oh my Discuss gosh. natin yan. Sige. Ngayon, di ba nabanggit mo may travel agency ka? Oo. Pwede ba nating matanong, magkano yung nilabas Na! mo na puhunan para ma-set up mo yung travel agency? Para makapag-set up ka ng sarili mong business? Ang totoo niyan, akala ko noon, mga 5,000 lang. Okay. Oo, kasi may mga nakikita ko before na ganyan, for only 5,000 to Have 5. your own travel agency. Ay, hindi pala, milyon. Ay, di ba totoo yun? Milyon. Wow. Kasi, unang-una, legalities wise, Okay. so kailangan maging under ako ng Department of Tourism. kailangan Unang-una, ang bangko may laman na 500,000. Okay. Plus, may physical office, may 2 computer, Okay. may 2, at least 2 na employees, may CCTV, may internet. Grabe. Alam mo na, COPEX and OPEX. Okay. Grabe. So malaki, di ba? Nag-ano So rin. legalities pa lang to, tapos hardware mo pa lang. Okay. Oo, may manpower na rin doon. Power mo pa. Kasi malaki. Okay, almost 1 million, tama ba? Malaki pa. Malaki pa. Malaki. Kasi maarte ako eh. Kasi sabi ko sa'yo, kailangan office ko very Instagrammable kasi marketing ko na rin. Pagdating talaga sa marketing, maarte talaga tayo kasi yan yung magpapaputok sa'yo. Hindi putok Oo. dito Hindi. magpapaputok Putok na on your sales. business. Putok on your business. Plus, di ba, sabi ko sa'yo, nag-franchise ako before na isang milk teahan. Magkano? Magkano nilabas mo, coach, doon sa milk? Yun talaga more than 1 million. Wow, grabe. Oh, plus kiosk yun, may konting inventory. Mas malaki ang gastos niya kasi yung pwesto, hanapan mo ang Tapos daily mo pwesto. pa, rent mo pa, tama Ayun. ba? At saka, pag food, may wastage. Yeah. Ayun. So, mas malaki yung, minsan mas malaki yung loss mo talaga. every Correct. day. Correct. Kaya dito sa network marketing, nung nag-start ako talaga, napag-compare ko siya. Kasi sa network marketing, maliit lang yung puhunan, Okay. pero malaki yung return. Kasi, ang gusto ko dito, isa pa, bukod sa direct selling, yung referral system. Referral system. Kasi, Tama. ganito yan eh. Di ba, usong-uso referral ngayon. Sa BPO, meron yan. Pag nakapag-refer ka, may 1,000 May kita ka, tama. or may gadget ka. Actually, Ganon kahit din. sa iba, ngayon, usong-uso yan, mga online bank. Kung nakikita nyo, pwede kang kumita ng 150, refer mo yung friend mo, send mo yung code. Ayun na nga. Credit cards, Ayun, tama ay, ba? credit card. Credit cards, grabe din yan. Kaya ang daming tawag sa akin dati credit card. Yung pala yung refer Oo, ako. refer. Kasi pwede sila magkaroon ng mga perks, travel, or gadget nga. Yun mostly at saka cash. Mostly So, gadget siya. dito sa network marketing, sa direct selling, may referral din na, syempre, 1,000 mahigit yan. Yes. Alam mo naman. Yes. Kada refer mo, hindi naman ako napagod magsalita. Syempre, yung aking mentor, kumita ako. Bakit kamo? Kasi, laging ano yan ni company is, nakilala namin si distributor dahil sa'yo. So, yun na lang ang reward system Para sa'yo. may reward ka dahil Oo. share mo yung napakagandang product sa iba pang tao. Oo, tama? yun. So, para reward talaga siya, yung referral Oo. system. At saka ang maganda kayo sa network marketing, alam mo yung pointing system din. So may mga points siya. Hindi ko na siyempre sasabihin yung mga points. Yan, kanya-kanya lang yan eh. Siyempre, parang ano yan, parang 100 in 1. Grabe. Parang ganun ang dating, di ba? Ang daming pwedeng rewards, ang daming pwedeng waste earn. Tama ba? Oo. Can I call it waste earn? Tama? Oh, correct. Sa ganitong klaseng business. Oo. Ang maganda pa, Coach, kanina nababanggit natin na yung sa investment, sa puhunan, ang puhunan mo dun sa dalawa mong business, dun sa milk tea shop, tsaka dun sa travel agency, almost 1 million, sobra pa. Hindi lang sobra pa talaga. Sobra pa sa 1 million. Oo. Coach, in network marketing, magkano yung kailangan mong ilabas para makapag-start sa ganitong klaseng business? Most of the time, ang puhunan sa ganitong network marketing is below 20,000. Wow! So, di ba ang liit? Below 20,000, magkakaroon ka na ng products, may ways to earn ka na, pwede ka pang ito na yung may sarili kang negosyo. At saka hindi, free yung mga training. Wow, okay. Kasi may mga training, katulad ko, umattend ako ng mga digital marketing training. So, dun pa lang 30,000 na. Sa network marketing, free. Tapos sa mga product training, syempre, minsan, kailangan mo pang palaguin ang knowledge mo, di ba? Sa skills. Sa pag-usapan natin kanina, magbabayad ka pa. yung products, alam mo talaga, product training talaga. Oo, talaga. Kaya talagang sabi ko, dito,
maraming libre, una-una, Totoo. maraming perks, plus ang maganda dito, lahat ng natutunan ko, pag gusto ko na magkaroon ng traditional business, katulad ng mga travel agency or what, Okay. nagagamit ko siya. Pwede mong ilipat yung skills, pwede mong Oo. magamit sa ibang business At mo. eto pa, di ba? Meron tayong mga produkto. Okay. Alam mo bang nakakabenta ako ng mga produkto ko sa aking traditional business? Okay, paano mo siya nagagawa? Paano yung nag-work? Paano siya Parang nag-work? freebies ang dating. Okay. So, para ma-promote ko si product natin, sabi ko, ay, meron po kayong ganito na for free. Hindi naman talaga siya free. Pero syempre, ang dating is, pag nakita nilang meron kang, ay, nabigyan tayo ng mga free. Pero syempre, hindi nila alam, binili naman pala Oo, nila yun, di ba? di nila alam kasama Ganon. siya. Oo, ganun. Di ba ganyan mga marketing na akala nila free? Hindi naman talaga siya free. So ito yung tinatawag mo, coach, sa Strategy. diskarte. Ito yung At diskarte. Discartation. Yun. Yun. Grabe. Di ba? Okay. Plus, di ba may mga coffee, may mga barley na pwede mo gamitin sa mga milk tea shops. Madaming pwedeng gawin sa negosyo. Marami ka pwedeng gawin on the Iba talaga ang business. network marketing. Grabe no, sobrang ganda na kung ikaw nagsisimula ka pa lang on a business, baka nanonood dito, nag-iisip pa lang kayo, ano ba yung pwede ko simulan na negosyo? Pero hindi mo kaya yung 1 million na puhunan? Hindi mo kaya yung ganun na kayong puhunan? Ito, may tanong ako sa iyo. Sige. Di ba sabi mo, hindi pa kayang puhunan. Ang tanong, gusto mo ba ng iPhone 17? Siyempre, sino ba may ayaw na iPhone 17? Pro Max. Pro Max, gagawa mo ba ng paraan para makabili dyan? Kung gusto ko talaga siyang bilhin, gagawa ko ng gagawa ng paraan. O di ba, ganyan tayo eh. Di ba ganyan tayo? So kung gusto mo talagang magkaroon ng isang bagay na dadami ang pera mo, Tama? gawin mo ng paraan. Lahat kayang gawa ng paraan. Oo naman, may bumagsak sa akin. Ibig sabihin, tama sinasabi. Tama. Yun. As in, gagawin mo talaga ng paraan eh. Kasi di ba tayong mga Pinoy, madiskarte naman tayo eh. Saka pag gusto natin isang bagay, hindi namamatay ang mga pangarap natin eh. Katulad nung mindset na iaahon ko sa hirap ang aking pamilya. Yan talaga lagi. Ako mag-aahon sa pamilya ko, parang ganun. Oo, hindi mawala yan sa culture natin. Ang ganda kasi lalo nandito tayo sa Hong Kong ngayon. And sobrang daming OFWs dito, tama ba? And feeling ko yan din yung mga isa sa bagay na nasa loob talaga nila. Ay, oo. Yung sacrifice, Been there. Lalo ikaw, nag-work ka dito. Yung sakripisyo para sa pamilya. And feeling ko na nasa isip ko at feeling ko tama ako kung if you agree with this, na yun yung isa sa mga pinaka malalakas na bagay. Na kapag yun yung pinaniniwalaan mo, gagawin mo lahat at gagawa mo ng paraan. Oo naman. Ang gusto ko lang na nakuha ko na mindset dito sa Hong Kong is, hindi ko sinasabing walang puso. Okay ha? Pagdating sa negosyo, kailangan matatag ka. Lakas ang loob. Lakas ang loob. Kailangan hindi ka mala MMK. Okay. Alam mo na, Hindi gets ka mo? madrama. Madrama. Okay. Kasi syempre, negosyo ko to. Pag dinaramahan ko pa to, walang mangyayari talaga sa'yo. So kailangan gagawin mo talaga siyang paraan. Work is work. Work is work. Ganon. Business is business. Business is business. Diba? Kasi tayong mga Pinoy, malambot ang puso natin eh. Pero kung gusto mo talaga kumita, kailangan matigas ka. Matigas ka sa hamon ng buhay. Okay. Matigas ka na panindigan yung pangarap mo. Ang ganda nun. Panindigan yung pangarap Oo. ko. Matigas ka pagdating sa mga risk. Okay. Bakit? Kasi kung mapapagdaanan mo lahat ng risk na yan, nakasurvive ka nga sa pagiging mahirap, how much more pag nagtagumpay ka na? Nakasurvive ka ng araw-araw ka pumapasok eh. Yun nga. Nakasurvive ka ng employment eh. At ito na nga, di ba? Meron akong friend. Mm. Di ba? Yung alam mo yung sinabi niya sa akin na mas pagod pa ako sa pagbiyahe-biyahe kaysa sa trabaho. Grabe. Di ba? Isang sakripisyo yun. Grabe, sacrifice on transpo. Paano na lang kung dito sa negosyong to, makuha mo yung dream car mo. Okay. Yung ganitong trip. Yung ganitong napakaganda na nakapag-lifestyle trip ka talaga, naaabot mo yung pangarap mo talagang travel. Makabili ka ng gadget. Di ba? Parang ang sarap, parang ang fulfilling lang sa pakiramdam na dati pinapangarap mo lang yun, na talaga sa panaginip, literal na sa panaginip mo lang nararamdaman or Tapos nakikita. ini-imagine mo lang talaga. Oo. At saka, itong pinaka gusto ko sabihin. Dasal ka ng dasal. Okay. Pero hindi mo naman ginagawa ng paraan. Useless, di ba? So dapat, ang pagdadasal mo, samahan mo ng action. Kailangan may kasamang gawa. Take action. Parang ganito rin yan. Lord, sana bigyan mo ako ng pera. Pero ginagawa mo, Netflix lang, nag-ML ka lang, or nakatunganga ka lang. Kasi ikaw pa yung galit. Galit ka ba? Lord, nag-pray ako ng pera, ba't di mo ako binibigyan? Siyempre, hindi naman bababa si Lord para ano ka. Siyempre, kailangan mo rin ito pera mo. kasi si Lord, hinahanda tayo yung puso natin. Yes. Kung ano ba talaga yung gusto natin. Anong ganda nun? Kasi lagi, narinig din natin to lagi. Hindi ibibigay yung blessing sa'yo kapag hindi ka pa rin. Oo naman. Kasi katulad halimbawa, puro galit pala at kasakay man yung puso mo. Paano ibibigay yung 1 million? Totoo. Saan mo gagamitin yan? Siyempre, si Lord, mapagbigay yan, yung grace niyan. Pero kung ikaw, ang puso mo naman
naman is punong-puno ng galit or puot or walang kadiskarte, wala, hindi talaga ibibigay sa'yo. Grabe. Ganun yun. So yung mga gantong, for example, ito to network marketing, no? Lalo sa mga narinig ngayon, baka narinig na nila to before, hindi pa nila nasusubukan, o ngayon napapaisip sila, paano kaya talaga yung business na yun? Ito ba yung isa sa paraan para magkaroon ng blessing? Sa kanila, para sa buhay din nila? Oo naman, ako na lang eh. 'Di ba? So parang ako nung nagkaroon ako ng traditional business, blessing talaga sa akin ng network marketing. Okay. Paano siya naging blessing para sa'yo? Siyempre, nagkaroon ako ng puhunan. Okay, what? Unang-una, nagkaroon ako ng puhunan. Nagkaroon ako ng knowledge, maraming diskarte, mga trainings, na-apply ko siya. Plus, yung nabibili ko na yung gusto ko, Okay. o nakakapagbigay network marketing company ng mga rewards, incentives, pero iba pa rin yung pag kumikita na ako sa negosyo ko, Pinaghirapan. plus, di ba may pera, yung pamilya ko na ang madadala ko sa ibang bansa or mabibilhan. Totoo. Alam mo, nung una akong nagkaroon ng milyon sa ganitong negosyo, bumili agad ako ng TV, Okay. ng washing machine sa Para sa bahay. pamilya talaga, no? Oo, kasi siyempre wala kami dati, parang ang nanay ko labandera, 'di ba? Galing kami sa ganung na parang squatters. Okay. Pero yung unti-unti na nagbabago, na-improve na yung life mo. Parang ang sarap makita na nakakangiti na ng maayos yung ng mga mahal mo sa buhay. Ganun 'yon. At saka yung ako mismo, ako na lang na parang siyempre nung panahon naman naming 90s, hindi naman ganun kasalat ka talaga eh. Okay. Hindi ka nga makakain ng hotdog, hindi ka alam mo wala yung mga gala-gala noon eh. Bawal talaga eh. Saka wala pera. Saka yung alam mo yung makita mo yung mga classmate mo na gaganda ng mga May bags, latest yung gamit, may bagong laruan. yung mga pencil case na nila na double decker, di ba yung mga ganun? Yung pencil case, may laruan, Oo, parang gano'n. tapos ang sayo, dilata lang. Minsan nga nakabag lang, plastic Oo, lang. tapos ngayon parang ang dali mo nang mabili. Tapos humble ka pa rin dapat. Yun Totoo lang talaga, kailangan totoo humble ka pa din. Nasarap lang sa pakiramdam na nag-improve talaga yung life mo dahil sa prayers at saka Number one. sa actions mo. So kailangan Hindi pa, prayer core- and action. Hindi lang attitude. Kanina may nabanggit ka kanina, kung okay lang, natanong ko lang din Okay. sa'yo to. Nung nakapag-start ka sa ganitong klaseng business, and even when you're starting in life, Madami siyang tanong, guys. marami ako tanong ngayon, when you're starting in life, may factor ba sa'yo na, yun, for galing medyo mahirap kayo as a family, nasa squatter area kayo, yung mama mo, naglalaba lang, naging factor ba sa'yo yun in life para ma-reach mo yung success na meron ka ngayon? Oo naman, kasi ang mga, hindi naman lahat, pero most Pinoys kasi, pag sinabi nilang, pinanganak na ako ng ganito na ako mamamatay, hindi. There's always hope. Naniniwala ako sa hope. Basta buhay mo lang yung pangarap mo. Ano ba talagang pangarap? I-affirm mo. Affirmation. Alam mo, lagi ako nagaganyan. Kahit hanggang ngayon, nag-affirmations pa Paano rin yung ako. affirmation na ginagawa? Ganito. Share naman natin sa kanila Okay. paano yung affirmation. So yung bago ako matulog, pagkagising ko, lagi ako may affirmations. Halimbawa, magiging successful ako someday, magiging negosyante ako someday, makakabili ako na. Lagi ako may ganun. Para at least pagkagising ko, or bago ako matulog, kine-claim ko na siya. Di ba? Para napaka-imposible. Ganun ako kabaliw. Okay. So, sabi nga ng iba, parang kang baliw. Okay lang. Kasi Okay lang. baliw ako sa pangarap ko eh. Basta baliw ka para sa pangarap. Oo, yun nga. Kaya nga marami nagtanong sa akin, ba, ikaw ngayon, nakakaganyan ka na. Kasi dati hindi naman talaga. So, iba talaga yung affirmations, prayers, actions, attitudes. Plus, ito share ko na sa'yo. Ito marami nang nakakarinig nito, lalo sa mga talks ko, sa mga schools, sa RSU. May 5 ways ako lagi. Okay. Sige. Ito, Let's 5 talk ways. about that. Okay, 5 ways. Di ba, Pinoy, naniniwala sa sipag at tiyaga. Di ba, Sipag at tiyaga. pag masipag at tiyaga ka, may Dilaga. nasaan? Hindi, okay. Wala sa akin ko. Sa nilagay. Okay, sipag at tiyaga, kulang kasi yan. Okay. Okay, masipag ka. Sipag. Oh, Lance, ikaw na lang, Lance. Masipag ka. Sipag. Matyaga ka. Tiyaga. Pero wala kang tamang opportunity. Di ba? Sa tamang opportunity. Correct. So, paglalaanan mo yung sipag at tiyaga mo sa tamang opportunity. Plus, ito yung kanina sinasabi mo. Kailangan may KSAV ka. Okay. Ano yung KSAV? Anong case of Knowledge, skills, attitude, and values. knowledge, skills, Attitude, and values. Case of. Okay, Sav. Yan kasi, kailangan matutunan mo lahat. Yung sa opportunity na yon, di ba? Kailangan matutunan mo. Kailangan may right attitude ka, may values ka, at wisdom. Wisdom. Yon. Para ma-apply mo yung sipag at tiyaga mo dito sa opportunities na yun. Plus, ito ang pinaka-importante. Ano yung pinaka-importante dyan, Coach? Ito na, discartation. Discartation. Ito yung hashtag discartation. Oh, hashtag discartation. Kasi alam mo ba, di ba tayo mga Pinoy, lagi napakagaling sa diskartehan. Totoo. Kaya nga gustong-gusto tayo ng ng ibang bansa kasi Madiskarte tayo. So, di ba, pag masipag ka, matyaga ka, tapos na pag-aralan mo lahat, may right attitude ka, may right network marketing company ka, or right
team, ma-apply mo yun sa iyong opportunity. Sa mga diskarte yan. Ewan ko na kung pwede ka maging successful. Maabot mo talaga yung pangarap. Oo naman. Grabe. Oh, ito may tanong ako sa'yo. Sige. Ikaw ba ay nangopya noong nag-aaral ka? Siyempre naman. Di ba diskarte yun? Diskarte yun. Paano ka Diskarte yun. mag-cheating, di ba? Oo. Pero kidding aside, lahat naman talaga, didiskartehan mo. Katulad ng halimbawa, gusto mo ma-promote sa trabaho, magpapakitang gilas ka, magti-think ka out of the box. Di ba? Mag-excel ka gusto mo. Totoo, Kasi totoo. diskarte mo yun para ma-promote. Ganun lang naman yun. Saka napakaganda, coach, nabanggit mo kanina yung kung nangungopya ka ba nung bata ka. Di ba kasi nung bata tayo, lagi sinasabi sa atin, bawal mangopya. Oo naman, bawal talaga. Yung mga matatalino sa atin, ganun pa mag-exam yan, di ba? Sorry na. Ay, pero hindi ako matalino. Ayaw magpakopya. Kasi madali nag-aaral ako nag-aaral Pero alam mo, ngayon na nasa adulting stage na tayo, Okay. ngayon na inaabot na natin yung mga pangarap natin, Okay? tama pala na kailangan mo talagang maghanap ng tamang mentor. Kailangan mo maghanap ng tapang tao na para kopyahin yung ginawa nila, para maabot mo rin yung resulta na nagkaroon din sila. Uy, oo naman. Kasi syempre parang yung, hindi naman ako naniniwala sa idol-idol pero kasi yun ang i-look forward mo, parang gusto ko tong maging ganito. Gusto kong maging ganun din yung buhay ko. Yun. So, kailangan meron talagang ganun May look after ka. Di ba? Kasi pag wala ka ni-look after, useless. Parang, Oo. ay, yan ang tutularan ko. Hindi ko Parang gusto. kailangan mo ng kailangan mo ng mentor in life. Oo naman, lagi. Nasusundin, natatanungin, paano ba gawin to. At ito yung isa sa mga maganda with network marketing. Oo. Ito, alam mo ba yung mentor ko? Sige. Di ba? Okay, 41 years old na po ako. Ulit. Ayoko na! Hindi, 41 years old ako, Okay. pero alam niyo yung mentor ko, Okay. mas bata sa akin. Bakit? Okay. Milyonaryo, resultado, maraming alam pagdating sa negosyo at sa buhay. So kanino ako makikinig? Siyempre, doon sa resultado. Totoo. Bitaw ako makikinig sa mga chismosa. Ba't ka makikinig sa tao magkasabi sa'yo na hindi mo maabot yung pangarap mo? Kasi wala silang naabot Bakit mo Oo. sila papakinggan? Tama. So pag pinakinggan mo sila, parang gano'n ka na rin. So doon ka makikinig talaga sa mentor na talagang resultado, may sinasabi sa buhay, yung may pinapatunayan. Ganda. May pinapatunayan. Yan, oo. So dapat yun yung mga taong sinusundan mo talaga. Kasi ito norms naman talaga natin. Minsan makakapakinig talaga tayo ng mga negative sa Totoo, ibang tao. totoo. Norms talaga natin yan. Pero wag nating gawing normal. Na talaga normal na, pag nakinig ako dito, baka ganito na lang. Hindi totoo yun. Mas makinig ka pa rin sa mga talagang taong nagsusumikap na magkaroon ng talagang pangarap nila. Iba kasi yun Saka pag nakita mo sila, ang ganda na ng buhay nila. Bakit, what if magigano na lang din ako? What if gawin ko din yung ginagawa nila? Tama ba? Oo, di ba? Katulad mo, Coach Lance, nung, di ba, halimbawa ako, gusto ko maging kagaling mo sa pagdating sa pagsasalita. Siyempre, pag-aaralan kita. Titignan mo paano yung ginagawa. Ganon. Alam nga, doon ako makatingin sa nonchalant. Ganun lang. Parang, nahihiya ako. Parang ganon. See, di ba? Make sense, di ba? Kanina ako makikinig. Gusto ko maging successful. Kung nonchalant ako, maging successful pa ako, hindi. Pero ako, siyempre, katulad mo, na magaling magsalita. Maghahanap ka ng successful na tao talaga. Yes. Tama. Ganun yun. Ganda. Tsaka kanina coach, nabanggit mo kanina. Ang dami ko yata nabanggit, Marami ka na nabanggit. Kanina coach, nabanggit mo kanina yung lakas sa loob. Oo. Tapos kanina nababanggit, bakit ka makikinig sa mga negative sa paligid mo? Kailangan mo talagang daanan. Meron at meron ka maririnig. Minsan nga wala ka na ginagawa sa buhay, negative pa rin sinasabi sa'yo di ba? Oy, totoo. Pero alam mo, yung mga negative na yan, gawin mong motivation. Ang ganda. Motivation siya dapat. Or inspiration. Kasi yung mga negative na yan, yung nakakapagpa-fire sa'yo. Nakakapagpaliyab. Kasi eto, may kwento ulit ako sa'yo. Before kasi, di ba, sabi ko kasi hindi naman ako nakakabili ng mga iPhone, yung mga mamahaling gadget, MacBook Pro. Hindi to, not to brag. Kasi before talaga, wala talaga akong ginagamit ng mga ganyan. Okay. So minsan, nasa tour ako. Sama ko yung best friend nung friend ko before. Okay. Tapos, syempre ako yung nagtitake ng picture, gamit yung phone ko, ganyan. Tapos, dala ko rin si MacBook ko, ganyan. Tapos, nung pinipicturean ko siya, tapos sinesend niya pala doon sa dati kong friend. Okay. Tapos, sabi ng dati kong friend, sa best friend niya, sino nagpipicture sa'yo? Ba't ang ganda? Ang ganda ng pictures mo. Oh, sabi niya, si dating friend mo, aba nakakabili na pala siya ng ganyan. Parang alam mo yung parang, Pero hindi sumama ang loob ko. Kasi ang naisip ko noon, nakakabili na pala ako ng ganito. Na-realize mo na yun. Nakakabili na ako ng ganito. Cash ko pang nabili. Wow. Kasi Grabe nung yun. nakakasama ko dati yung friend ko na yon, yung gadgets niya, bigay ng tatay niya or installment. Ako, ngayon, cash. Plus, mas mataas. Yun ang sabi ko, di ba, pag nakakita ko, sabi ko, hihigitan ko yung, ito, pag nabili ko to, kailangan mas mataas ang value. Ganyan. Ang ganda niyan, good for you, pero hihigitan kita. Yung parang ganun, pero hindi inggit Oo. Yung parang motivation ko lang na, mabibili ko to na, halimbawa, yung kanya MacBook Air, akin MacBook Pro. Yeah. Ganun, pero mas mataas pa yung touch. Ganyan, parang,
Oo nga, no? Parang ang galing ni Lord na lahat ng ibinababa noon, iaangat ka talaga. Yeah. Pero kailangan yung puso mo handa lang. Yun. So, doon tayo papasok, Coach. Kanina nababanggit mo rin na yung sipag, yung tiyaga, kaysab, Tamang opportunity. Tamang opportunity, tama. Tapos kanina may nabanggit ka kanina, Coach. Yung attitude. Sabi mo, sobrang important ng attitude talaga yun. Oo naman. Gaano ka-importante sa journey mo towards success, gaano ka-importante yung attitude? 100, siguro mga 200%. Mga 200%. Kasi ako nakikinig ako sa mentor ko. Okay. So pag hindi ako nakikinig sa kanya, unang-una, bagsak na attitude ko. Okay. Kailangan yung attitude ko, maging utak negosyante ako. Utak negosyante. Kailangan kumikita ako. Lagi ako may hope. Plus yung attitude ko na laging matuto. Kasi lalo ngayon, ang innovations, AI, digital marketing, ang bilis. Kailangan ready ako sa changes. Kasi ang ganda, ready for changes. Kasi pag hindi ako ready for changes, mapapag-iwanan ako. Hindi na naman ako makaka-sales. So pag naging ganun lang ako na classical, magandang classic kasi may base ka, pero iba pa rin pag nag-innovate ka at sumabay ka sa changes. Sumabay ka sa trends, sumabay ka sa nangyayari around you, tama? Oo naman, tinan mo, 41, parang Gen Z pa rin. Kasi Gen Z pa rin, pero kailangan, ganun ka sa marketing mo at sa negosyo mo. Kailangan ready ka for changes and innovations. Ang ganda, ang ganda. Coach, sige, ano naman tayo? Let's go naman sa lahat na nakikinig ngayon na distributor, M-Core, part ng M-Core yan sila. Yeah. Sa tingin mo, ano yung ngayon na pwede nilang marinig, lalo na dito tayo sa Hong Kong Disneyland at meron tayong ongoing ngayon na para sa kanila, ano yung tingin mong kailangan nilang gawin ngayon para ma-hit yung incentive qualifier na yun? Alam mo, isa lang ang masasabi ko dyan. Are you ready for changes? Wow. Kasi alam mo, kung ready ka for change, lahat pwede mong gawin kasi change is inevitable. Okay. Yan lang ang constant sa mundo. Kasi kung babaguhin mo yung attitude mo, kung babaguhin mo yung galawan mo, kung babaguhin mo lahat, magagawa mo maging successful. Magagawa mo yung gusto mo ma-hit na success. Correct. Tama? Kasi halimbawa, dati ganito lang ang goal mo. Halimbawa, makabenta ako ng isang package ngayon. Package lang, okay na ako. Kailangan baguhin ko yung strategy ko. Kailangan makadalwa ako today. Okay. Ganon. Siyempre, babaguhin ko na yung strategy ko dyan. Kung dati ko marketing is ganito, babaguhin ko, magko-content ako, sasabay ako sa trend. Oo, tama. Tapos, ganito lang yung alam ko sa product. Kailangan mag-research ako, babaguhin ko ulit yung attitude ko para matuto ulit. Lahat dapat kailangan ready for changes. Ready for changes talaga. Plus, kung ano man mangyari sa company, kung may mga changes yan, go with the flow. Kasi hindi naman gagawa ang company na ikasisira. Ang ganda nun. Diba? Hindi yan gagawa ng ikasisira mo, ng business mo. Kasi yun ay for the benefit of the distributors. Oo, yeah. Kaya dapat ready for changes. Basta lagi kang dapat ready for changes. I-accept mo lang, i-accept ka rin ng change, ng success pala. Yun. So accept those changes para yung success, i-accept ka din. Ang Yes. ganda naman nun. What a great thing to hear. Grabe, and ngayon, here on Disneyland, grabe, ramdam natin to. Ramdam natin yung energy. Sa dami mong tanong. Ang kulang na lang sila na lang na makasama natin yes. sila. Tama? Oo naman, at saka ako naman, I'm very much excited and thankful ako sa M-Core kasi part ako ng journey ng M-Core. And I hope and I pray na lahat yung mga nanonood sa atin, makakasama kayo sa trip. Ayan, sa trip kung saan man. Pero syempre, 2026, di ba? 2026, what a year. Yeah. What an exciting year for M-Core. What an exciting year. Ito, 2026, it's time to elevate. Wow. Ayan, di ba? It's time to elevate. It's time to elevate. It's time for a new trip. Okay. Ayan, it's time for a new drive. Ayan, and also to be exclusive. Ayan, mangyayari sa M-Core. Lahat ng mangyayari, grabe yan. Yun. Grabe yan. Sobrang exciting yan, guys. Abangan nyo yan next year. Yes, 2026, it would be a new M-Core. So ngayon, habang nanonood ka nito, imaginein mo na nandito ka sa Hong Kong Disneyland, kasama ka namin ngayon. Yes, correct. Kung ano man yung kailangan mong gawin, ano yung changes na kailangan mong gawin para ma-hit mo yung incentive qualifier na yun, gawin mo na ngayon. At hindi lang yung incentive na yun, huwag mo isipin yung incentive. Wow, okay. Isipin mo kung paano ka kikita. Isipin mo kung paano ka yayaman. Yun. Di ba? Yun talaga. Isipin mo na paano ka kikita. Bakit ka nagsimula sa ganitong negosyo? Balikan mo yung why mo, balikan mo yung hope mo, balikan mo yung dream mo. Lahat, balikan mo. Walang problema dyan. Sabi mo nga kanina, bilang isang negosyante, bilang isang network marketer, kailangan panindigan mo yung pangarap mo. Oo naman. Huwag mong ibababa yung pangarap mo dahil feeling mo hindi mo siya kayang abutin. Correct. Kailangan mong iangat yung effort mo para maabot yung pangarap. Saka dagdagan mo yung pangarap. Taasan mo pa yan. Yan ang libre sa mundo eh. Totoo. Change at saka yung mangarap, yan ang libre sa mundo. Taasan mo na yung pangarap mo, tapos panindigan mo yung pangarap mo. True. Totoo. Ayun.
So, ito sa mga lahat ng mga nanonood sa amin, guys, this is the right time. Right opportunity. Tama Yes, ba? correct. Right time, right opportunity. At ito, kung napapanood mo ito ngayon, hindi to accident na napanood mo ito. Meaning lang yan, welcome to the amazing life. Welcome to the community. Yes. And we're excited to meet you. We're excited to hear your story as well. Yes, Yan, correct. so mga ganitong gagawin natin, Coach, sa mga ganitong episodes natin. Oo. We're going to meet different people as well, tama ba? Correct, correct. Hindi lang tayo yung magtatanungan. Oo, sa dami mong tanong, nabigla ako doon hindi ako ready. May mga iba pa tayo tatanungin ng mga Hindi ako ready kasi parang sabi mo lang kanina, tatawin mo ganito lang, bakit mahaba Kwentuhan lang. Para marinig din natin yung mga success stories nila. Oo, yes, correct. Siya, syempre, para mas matutunan din natin. Kanina nga, di ba sabi natin, kung makikinig ka lang sa tao, makinig ka sa taong successful. Oo. Para maging successful ka din. And we're going to interview successful people. Oo naman. Dito sa podcast natin. Yung mga pinagdaanan nila, di ba? Yes. Ayun. Kaya, guys, sa mga nanonood po sa amin dyan, ayan, so hanggang sa muli po nating episode. Ayan, guys, magkikita-kita po tayo lalo na dito sa Hong Kong Disneyland. Ayan, guys. Amazing life. Amazing life. Take care. My name is Coach Lan. And my name is Coach Baste. Amazing life. life.